kapatid, andito na naman po tayo sa itinakda ng ating Ama na araw at oras upang tayo ay magsama-sama at patuloy na makinig sa mga aral at turo na mula sa ating Panginoong Isa. Kaya po ng dati, ito ang inyong maliit na lingkod dito sa huling araw na naghahatid sa inyo na kaligtasan, mga kapatid. Dahil nalalaman naman natin na ang sanglibutan ay nakahilig sa kapahamakan, mga kapatid. Nakahilig sa kasalanan. Ibig sabihin, pag nasa kasalanan ka, ay may itinakdang kaparusahan sa bawat kasalanan na ating ginagawa. At dito naman sa programang ito na binigay sa atin ng ating Ama, ito yung gamot para hindi tayo marating ng kaparusahan na yun. Maitago tayo dahil may itinakda ang ating Ama na kaligtasan. Diba, mga kapatid? At marami ang umaako na relihiyon sa kaligtasan na yan, mga kapatid. Pero yung katotohanan kung ano talaga at nasaan yung kaligtasan ay dito mo lang tunay na malalaman, mga kapatid, kung nasaan yung kaligtasan. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, sabi ng ating Ama, pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, ako ang una at ako ang huli. Ako ang una at kasama ng huli. Yung huling araw, sa inyo siguro, mga kapatid, na matagal nang nakikinig sa programang ito, ay nalaman nyo na rin kung ano yung huling araw na binabanggit sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. At bago po tayo mapunta sa mensahe na ibinigay sa atin ng ating Ama sa araw na ito, ang araw po natin ngayon ay Sabado at ang buwan natin ay Disyembre at ang ating taon ay 2024. At pati oras, mga kapatid, ang oras natin ngayon ay alas 9:30 na ng umaga dito sa Pilipinas, dito sa ating bayang Pilipinas. Ito po yung bayan ng inyong lingkod. At siguro kung kayo po mga Pilipino ay iisa ang ating bayan, mga kapatid. At sa inyong lahat, mga kapatid, na nakikinig, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Dito, mga kapatid, meron tayong natanggap na naman na mensahe mula sa Espiritu ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan, alam niyo na yan na binabanggit natin palagi nandun sa Juan 10:30 na sinasabi ng ating Panginoon na si Isa. Sabi na doon, ako at ang Ama ay iisa. Yan, dapat nating sampalatayanan yun, mga kapatid. At ang pananampalataya kailangan ay walang pag-aalinlangan. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Ama. Dahil pag ikaw ay nag-aalinlangan, may aral sa mga taong nag-aalinlangan. Sabi na sa atin, kailangan kung tayo ay mainit, ay magpakainit tayo. Kung tayo ay malamig, ay magpakalamig tayo. Dahil kung tayo daw, ikanya ay mainit-init o malamig-lamig, haligam-gam, ika nga, sa Tagalog, sabi niya, tayo ay kanyang isusuka. Susukan niya tayo. Kung tayo mainit o malamig-lamig. Sabi niya tayo, magpakainit. Kung tayo mainit, kung tayo malamig, magpakalamig na rin tayo. Ayun. Kaugnay yun ang sinasabi ng ating Ama dito sa huling araw na sinasabi na sa huling araw, ang masasama ay magpapakasama pa at ang mabubuti ay magpapakabuti pa. Kaya kung malamig ka, magpakalamig ka. Kung mainit ka, magpakainit ka.
Yan. Mainit at malamig. Pagtibayin. At ito yung ating aral na tinanggap ngayon sa ating Ama. Yung pinagmumulan ng away ngayon. Kahit saan dako, mga kapatid, pinag-aawayan yung walang pagkakaisa. Walang pagkakaisa ang bawat tao. Ay, isipin natin mabuti, mga kapatid. Kung may pagkakaisa, kahit sa bahay na lang, ay halimbawa natin, kung may pagkakaisa, mapayapa yung bahay na yun, mga kapatid. Walang lumalabas na gulo. Walang away. Sa pagkakaisa kasi, walang inggitan eh. Walang dayaan. Walang murahan, walang pag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Walang plano na masama. Kapawang mabuti at lahat ng plano gawain ay pinag-uusapan at pinagtutulong-tulungan, mga kapatid. Pinagkakaisahan. Dahil yan ang pinaghihinanakit sa atin ng ating Panginoon. Kung bakit siya ay iisa na Panginoon na dapat nating sundin at paniwalaan, ay tayo naman ay hiwa-hiwalay ang paniniwala. Dapat may pagkakaisa patungo sa Kanya. Kung bakit dumami? Napakadami ng reliyon, naging 2,000 mga kapatid. Ay dapat iisa lang eh. Dahil iisa lang naman ang ating Panginoon. Iisa ang dapat sambahin. Kaya dapat ang pananampalataya, iisa lang mga kapatid. Paano mangyayari yun? Yun ang tanong ngayon mga kapatid. Paano mangyayari yung pagkakaisa na yun? Pwede bang magkaisa yung Katoliko at Iglesia? Yan, mga halimbawa yan mga kapatid. Pwede bang magkaisa yung maraming relihiyon mga kapatid. Ay baka masaktan ko yung iba. Dahil yung katotohanan mga kapatid, pag narinig mo, masakit sa tenga. Diba? Yung karamihan, nasasaktan sa katotohanan. Sabihin natin, may pangalan ng ating Panginoon na yun, bago. Maraming hindi naniniwala, pero yun ang totoo. Yun ang nakasulat eh. Yun yung totoo, may pangalan siyang bago. At dapat natin paniwalaan yun. Sa pamamagitan po ng inyong maliit na lingkod na kasalita sa inyong harapan, ay itinuturo po ang bagong pangalan ng ating Panginoon. Kung kayo ay palagi nang nakikinig dito, sumusubaybay, ay alam ko na yun ay alam nyo na rin mga kapatid. Dahil mga bagay na nagkakasalungatan, hindi pinapaniwalaan, ay yun yung pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan o paguluhan. Mga kapatid, palagi natin umuulit yan. Kailangan lagi natin alangin pagkakaisa yung ating tinutukoy dito. Pinagmumulan ng kaguluhan mga kapatid dito. Yung masama, galit, isang mabuti. At yun namang mabuti, parumal-dumal sa kanila yung masama. Ito ba yung sinasabi ko? Hindi, mga kapatid. Yung masama, karumal-dumal sa mabuti. At yung mabuti, galit ang masama. Naniniwala ka dyan. Basahin natin sa Kawikaan, mga kapatid. Sa aklat ng Kawikaan, 29-27. Tingnan natin. Medyo bilisan natin mga kapatid yung pan dito.
ating pagbasa. 29. 29:27. Ito yung mga salita ng kapatid na nagpapatotoo. Kuha nyo na. Kuha nyo. Hindi, babasahin din natin sa magandang balita. Ito una nating babasahin sa ang tatak ay ang Biblia, mga kapatid. Kawikaan 29:27. Basahin natin. Ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid. Kaya unawain natin mabuti. Ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid. Yung hindi ganap na tao, ibig sabihin yung gumagawa ng masama, mga kapatid. Yun ay karumal-dumal sa mga gumagawa ng matuwid. At ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Ayun yung pinagsisimula nung hindi pagkakaunawaan. Walang kapayapaan magkapatid, ang mga kapatid, kung nagsasama yung masama at mabuti. Pagkasama ng masama ay mabuti, abay talagang panyo, mag-aaway, mga kapatid. Dahil karumal-dumal eh. Karumal-dumal sa matuwid ang hindi ganap na tao. At karumal-dumal din naman sa masama yung matuwid ang lakad. Ayan, yan mga kapatid yung simula ng kaguluhan. Yung masama at mabuti. Kapag nagsalubong yan, talagang walang kapayapaan ang mangyayari. Mag-aaway yan, magpapatayan. Eh, yung mabuti, gumaganti lang yan eh. Pero nagpapasimula ng away, yung masama, mga kapatid. Basahin din natin doon sa magandang balita Biblia, mga kapatid, ito. Yung ating nabasa sa kawikaan na ang Biblia ang tatak. Dito naman tayo sa ang magandang balita Biblia. Dito naman tayo. Nasa kanina kawikaan 29:27. Ito ang ating mababasa dito. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masama naman sa matuwid nagagalit. Diba? Diba? Tama yung pagkabanggit natin kanina. Ngayon palang masama at matuwid ay talagang nagsasamaan ng loob. So nga yung loob ng masama doon sa mabuti. At masama din ang loob ng mabuti doon sa masama. So, balik-balik ka rin mo talagang talagang ang labas hindi maganda eh. Walang kapayapaan yung labas, balik-balik ka rin mo ang basahin. Ang dulo ng salita ay lumalabas na parang gera yung labas. Eh, hindi magkasundo eh. Parehas may sama ng loob eh, di ba, mga kapatid? Ayan. Yan yung yan yung nandito sa sanglibutan. May mga matuwid at meron na mga hindi matuwid. Ayan, yan nagsisimula yung away. At mayroong matuwid na talagang katuwiran. Yun, yung matuwid na katuwiran na talagang mula sa ating Ama. Ay talagang ngayon, yun yung nagsisimulang maghari. Maghahari ngayon. Sinabi niya ang kaligtasan ay nasa kanyang pangalan lang na walang iba.
ay maniwala ka doon mga kapatid. Dahil kahit anong galit sa'yo ng masama, ikaw na matuwid, dahil ang bumabanggit ng kaligtasan niya na walang iba, yun yung mga nasa hanay ng matutuwid mga kapatid. At hindi kaya yun ng mga baluktot sa panahon ngayon. Hindi ang pangako ngayong panahon ito. Kasi walang makakabiba nito mga kapatid. Mapapahiya ka lang. Sabi ko. Kaya itong mensahe ito ngayon na sa atin na ibinigay ay unawain natin mga kapatid. Ang mga salitang makatotohanan ay liwanag. Liwanag na umiinis at iniiwasan ng mga suwail at mga mapanghimagsik sa buong kautusan. Yung mga salitang makatotohanan ay liwanag. Liwanag na umiinis at iniiwasan ng mga suwail at mga mapanghimagsik sa kautusan. Dahil kung ito ay gumagana noon pa at hanggang ngayon mga kapatid, wala na sana, walang paguluhan na kagaya ngayon. Pero mo, dito sa taong ito, ngayon ay December, nabanggit ko na kanina, December 7, 2024. So, dito sa taong ito, tingnan niyo yung nangyayari sa ating bansa. Alamin nga natin, hindi ko alam mga kapatid alamin nga natin kung ano yung relihiyon ng ating mga pinakamagulang dito sa ating bayang Pilipinas, kung yung relihiyon ng ating presidente at ng ating vice. Bakit sila nag-aaway? Di ba dapat yung parehas ang relihiyon, ang turingan ng mga yan, magkakapatid? Tama ba ako doon? Mali. Dahil isa, yung pinaniniwalaan. Baka magkaiba yung relihiyon ng ating presidente at vice president. Bakit? Bangayan ang bangayan. Hindi nagkakaunawaan. Ipaparehas silang matatalino. Kaya tayo naman, nasa kanilang paanan lang, ay hindi natin halos maunawaan kung ano yung kanilang pinag-aawalan. Ngayon, alamin natin kung sino, kung ano ang relihiyon ng bawat isa sa kanila. Dahil kapag iba ang relihiyon nung magkasama ay talaga mag-aaway. Dahil hindi parehas yung kanilang pananaw pag-buhay. Hindi parehas yung turo na kanilang tinanggap mula sa ano. Yan, kaya sinasabi, ang salitang makatotohanan ay liwanag. Liwanag na umiinis at iniiwasan ng mga suwail. Ay yung bang yung bang iuudit o pupuntahin yung mga pundo para malaman ng taong bayan na kung saan napunta talaga yung pundo. Masama ba yun? Yun ay sa paningin ko lang sa akin, mga kapatid. Pananaw ko doon yun ay liwanag. Dahil katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Dahil kasama tayo dyan tayong mga mamamaya, kasama tayo dyan. Pag nagkautang ang Pilipinas, gaano bang kalaki ang utang ng Pilipinas, lahat tayong Pilipino kadamay doon. Diba? Kaya ang utang ng Pilipinas, ewan ko 16 trillion. Ang utang natin ngayon. Hindi lang ng Pilipinas, kundi lahat ng naninirahan sa Pilipinas. Kasama dun sa utang ngayon. Kaya kung ano man ang ginagastos ng ating mga may katungkulan, dapat alam din natin. Dahil kasama tayo din sa utang Kaya doon sa paggagastos ng mga inutang, dapat alam din natin. Dahil kasama tayo din sa utang. Kailangan malaman talaga. Kaya pananaw ko dyan, tama yung nag-audit. Doon. Kung nakiting pananaw, iwan ko sa inyo kung anong opinion dyan kapatid, dahil marami din pumapanig naman dun sa
umiiwas sa mga tanong kung saan napunta yung pundo. Yan na tayo. Nasabi lang sa isipan natin yan dahil yan yung isang topic ngayon ng hindi pagkakaunawaan, mga kapatid. Malinaw, walang kapayapaan pag ganyan ang nangyayari. Nangihimagsik, nagagalit yung isa. Ba't mo ko iniilawan? Ang takot lang sa ilaw ay yung masama ang ginagawa, mga kapatid. At yung ilaw ay yung ihahayag mo kung ano talaga yung nangyari. Kailangan nakalista. Yun yung ilaw, mga kapatid, na sinasabi. Kung ano yung tunay na nangyari, kung saan ginamit, kung sino yung kumuha, ano ang nangyari doon sa pinanggamitan, yung ba'y tumayo o bumagsak o ano, dapat maulit talaga yun. Yun ay isang liwanag, mga kapatid, dahil katotohanan yung dapat malaman ng lahat. Yan. Para makamta naman natin kapayapaan, magkakaroon tayo ng ano doon. Sabi sa English is peace of mind ba ang tawag doon? Kapayapaan sa ating isipan. Kapag nalaman natin kung saan napunta. At kung tunay na talagang kinakailangan natin mga Pilipino, yung bagay na pinagkagastusan. Kung na yun. Hindi sana natin dapat uusisain ito dahil ito ay tinatawag na sinasabi nila na religion. Pero tayo yung mga kapatid, tayo sakop ng Pilipinas. Nasa loob tayo ng ating bansang Pilipinas. At yan ang kabuuan ng nangyayari ngayon. Kailangan may alam tayo dyan, mga kapatid. Kailangan makikialam din tayo dyan. Alam natin. Sabi nga sa banal na kasulatan, hanapin niyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Palalayain ka sa kasalanan na iyong pinakukulungan kapag kumapit ka sa katotohanan. Napakarami ang napakarami ang ibig sabihin niya. Yung mapanghimagsik kasi, mga kapatid, ating mababasa sa mapanghimagsik, yun yung mga suwain, yung mga naiinis sa mga dapat na ginagawa. Yun yung mga naiinis sa mga dapat gawin. Sila din yung mga mapanghimagsik na tinatawag na ating Yan, nagbabasahin tayo sa Matthew 15. Haba nito. 15:1 hanggang 22. Haba nito. Baka sakaling maikli lang yung mga nito. Matthew 15. Matthew 15:1. 15:1 hanggang 20. Parang maikli lang. Basahin na lang natin ng mabilis. Huwag na natin paliwanag yung iba. Kayo na lang ang magtanong, mga kapatid. Mag-message na lang kayo kung ano yung gusto nyo itanong patungkol dito sa Matthew 15:1 hanggang 20. Nakuha na natin lahat. Basahin na natin. Nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng mga matatanda? Bakit hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay? At siya'y sinagot at sinabi sa kanila,
bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Ito yung sagot ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay silang walang pagsala. Datapat sinabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. At niwala ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Tinatanong dito ng mga Pariseo, nakita niya yung mga alagad ng ating Panginoon na dumampot na lang ng tinapay na hindi nagugas ng kamay. Eh, kahit ako naranasan ko yan, sinabi ng lola ko noon, bago kumain, maghugas ng kamay. Iwan ko sa inyo ngayon, mga kabataan ko, tinaranasan niyo sa inyong mga lolo at lola. Ito yung pinagtatalunan dito. Bakit yung mga alagad ng ating Panginoon ay basta lang dumadampot ng pagkain na hindi naman naghuhugas ng kamay. Ayun, nasagot nga ng ating Panginoon. Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Dahil ito mga Pariseo kasi may mga ribulto ito eh. Sumasamba sila sa mga Diyos, mga ginawa ng kamay. Pinagbabawal ng ama ay yung paggawa ng rebulto ay inutos ng kanilang mga ninuno. Ay, sinunod yung utos ng ninuno, yun ang mga utos ng ating ama na huwag kasamba sa Diyos-Diyosan, ay binaluay. Kaya sinunod ay yung ninuno na gumawa ng mga rebulto. Ang ama ay hindi sinunod. Kaya yun ang tanong. Dahil sa salit-saling sabi ay winalang nagsilabag sa utos ng Diyos ang mga tao. Saan na tayo? 9? 6. 7. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga utos lang ng tao. Karamihan mga kapatid, nagtuturo ngayon ay hindi binabasa kung saan nakasulat sa banal na kasulatan yung kanilang itinuturo. Basta salita ng salita, kaligtasan, pumasok kayo dito, hindi kayo pumasok dito, kayo ay hindi maliligtas. Pag hindi kayo dumaan sa atin, hindi kayo makakarating sa langit. Yung mga salitang yung mga kapatid ay hindi nakasulat. Dahil wala silang binabasa sa banal na kasulatan na umaayon sa kanilang binabanggit. Yan. Yun yung mga utos ng tao dahil yung aral ay mula lang sa kanila, sa tao. Pero kung aral ay mula sa ating Ama, yan ay nakasulat at nababasa sa aklat na ito, mga kapatid. Ganitong aklat. So, dito tayo sabi sa Ilocano, ito tayo magpinder. So, dito tayo magsimula. At dito rin tayo manatili. Hindi yung magsisimula lang ha. Kailangan kung saan ka nagsimula ay doon ka na manatili. At kailangan panatilihan lang ay yung mga salita ng ating Ama. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. At kayo ay sa akin. Ibig sabihin niya, sa kanyang mga salita doon tayo manatili. So, tandaan, saan na tayo napunta? Sa 10? At pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanya sinabi, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig,
ito ang nakakahawa sa tao. Kaya palagi natin ito naririnig ngayon. Ito yung pangangatwiran ng iba na lahat daw ng pagkain ay nilinis na. Dahil yung pumapasok daw sa bibig ay hindi nakakahawa sa tao. Ginawaan natin mabuti ito. Yung bang kakainin mo, makakahawa ba yun sa tao? Sa iyo lang yun. Ikaw lang mahahawa doon. Dahil yun ay pumasok sa bibig mo. Alam na makahawa sa iba. Yung pumapasok sa bibig mo. Sa iyo lang yun. Kaya pag kumain ka ng bawal, ay ikaw lang ang maapektuhan nun. Hindi yung kapwa mo. Dahil ikaw ang kumain dun eh. Hindi yun makakasama sa tao. Ang pumapasok sa bibig, siyang nakakahawa sa tao. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siya nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Yung mga salita, yun ang nakakahawa sa tao. Ibig sabihin sa kapwa mo, dahil lumabas, narinig, pinaniwalaan, ginawa. Ayun. Ngayon, ang problema, yung nakinig, hindi inusisa o sinuri kung yung bang mga salita na napakinggan niya ay utos ng Ama. Kaya kung kailangan na gawin na tayo magsusuri kung saan nagmula yung salita, kung ito ay galing sa ating Ama, na dapat natin sundin, gawin natin. Huwag yung pag may narinig tayo kung ano nung salita, paniniwalaan na natin. Suriin natin mabuti, mga kapatid. Kung yung ba ay talagang nararapat na sundin yung mga ganung salita. Ha? Sana naunawaan niyo ito sinasabi dito na ang hindi ang pumapasok sa bibig ang siya nakakahawa sa tao. Hindi na sinabing nililinis na yung pagkain. Dahil pag kinain mo yung bawal, ikaw lang ang maapektuhan, kapatid. Hindi mahahawa ang sino man dahil ikaw lang ang pinasukan nun. Sa iyo lang pumasok yun. Ngayon, yung lumabas na yun sa bibig mo, yung mga aral na binabanggit mo, na narinig ng kapwa mo at pinaniwalaan, at hindi naman ipinag-uutos ng Ama na itaral mo sa iyong kapwa, pinaniwalaan, sinunod, ayun, nahawa sa iyo yung tao. Dahil yung salita mo, pinaniwalaan mo. Yun yung nakakahawa, yung mga salitang naririnig sa iyo ng kapwa mo, mahahawa ka. Kaya ang utos dito sa amin, sa atin, ang ating Panginoon si Isa, huwag tayong mahawa sa kanila. Kailangan sila ang mahawa sa atin. Kaya nga ang utos niya huwag tayong makisama sa kanila man tinatawag ng kapatid kung sila ay mapagsamba sa Diyos sa mga malungwa. Hindi nakasulat yun dito na ating naisip. Pero yun ay nandito sa banal na kasulatan. Pero hindi nakalista dito sa ating listahan. Nabanggit lang natin. Yan, sana ito na unawaan. Kung ikaw ang kumain, siyempre, ikaw din ang mabubusog. Ano? Lumabas sa bibig mo, pag narinig ng tao, tutuladin sa'yo. Lalo na mga kabataan. Matinding mahahawa yun. Pag nagmura ka, narinig ng bata. Pag alis ng bata, pagdating doon sa isang sulok, papraktisin yun. Ay, ganito sinasabi ng tatay ko. Maganda pala sabihin ng gano'n. Ay, narinig ko sa kanya. Nagmumura. Ay, nako, gano'n. Ay, palaging ulit-ulitin yun hanggang sa tumanim. Maitanim sa kanilang isip yung mga pagmumura. Ay, bawal yun. Pagkakalita ng masama. Ay, nagbabawal sa atin yun. Saan na tayo? Ay, 12. Nang magkakayo nagsilapit ang mga alagad sa kanya at sa kaniya'y sinabi, nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Pariseo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Ibig sabihin ito, pag narinig mo yung mga
salita ng ating Ama. Walang tapat at totoo na dapat mong gawin. Dahil lang yung sinasabi dito, yung aral ng tao, ang sinusunod ng tao Hindi yung aral ng Ama. Ngayon yung mga narinig ng Pariseo dito na pumapasok sa bibig ay hindi nakakahawa sa tao, kundi yung lumalabas. Dahil sila kung ano-anong kinakain nila lahat ng bawal. Yung mga Pariseo. Nagbabawal ng Ama, dugo, babo, muslang walang kalistik, kinakain nila lahat yun, mga Pariseo. Ay pinagbabawal ng Ama. Kaya nasaktan sila. Sinasabing ito ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Ama, ay ang bawat halamang itinanim ng ating Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Ibig sabihin nito, pag narinig mo yung mga salita ng ating Ama, yung mga utos niya at ikaw ay nasaktan, umalis ka. Siyempre, ang tao nasasaktan, karamihan umaalis. Lumalaya, hindi ko kaya dito. Dahil kung saan nagmumula ang mga salita ng ating Ama, yun ay langit, mga kapatid. Langit ang pinagmumulan ng salita ng ating Ama. Dahil ligtas ka doon, kasi pinagmumulan yun ng salita. Ngayon, pag ikaw ay nandun, kasi pinagmumulan ng salita ng ating Ama na yun ay langit, at narinig mo, at sumama yung loob mo. Nagalit ka, umalis ka. Yun ang sabi dito, na ang bawat halamang hindi itinanim ng Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Aalisin ka ng Ama doon. Dahil hindi mo matanggap yung mga salita ng ating Ama na iyong naririnig na mula sa langit. Kaya paalisin ka doon, bubunutin ka. Dahil ikaw ay hindi halaman na itinanim ng ating Ama. Dahil yung mga itinanim ng ating Ama, sa bawat pagdidilig niya ng kanyang mga salita, yun ay tinatanggap yung halaman na yun at lumulusog. Lalong tumitiba, gumaganda, lumulusog sa araw-araw, tumitiba yung mga ugat, tinatanggap yung mga aral ay binibigay ng ating Ama. Kaya hindi niya yung binubunot, yung nananatili, na nakikinig at tumutupad ng kanyang mga oras. Ayan. Hanggang saan ba tayo? Nakasulat 20. Sa 14, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. At sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, ipaliwanag mo sa amin ng talinhaga. At sinabi niya, si Pedro, kay Pedro pa sinabi ng ating Panginoon. At sinabi niya, tinanong ni Pedro kung ano yung talinghaga. Ay sinabi nga ng ating Panginoon kay Pedro, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip? Hindi baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Datapos ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nang gagaling ang mga masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapot ang kumain hindi naghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Kaya yung mga kapatid, yung aral dito, yung nanggagaling sa puso, yung lumalabas sa bibig. Nandun sa 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, nanggagaling pala rin sa puso, mga kapatid. Kaya malinaw, kung ano ang laman ng iyong puso, ay siyang lalabas sa inyo o sa ating bibig. Ngayon,
kung ano yung mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ulitin ko. Ayun ang laman ng ating puso. Kung pagmumura, lalabas sa bibig natin, ayun ang laman ng puso mo. Yun ang laman ng puso natin. Ngayon, kung ang lalabas sa iyong bibig ay mga salita ng ating Ama, yun ang laman ng puso mo. Yung salita ng ating Ama. Kaya sabi nga ng ating Ama, ang taong sa Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Pag nagsalita ka ng salita ng Diyos, malinaw na ang laman ng puso mo ay salita ng Diyos. Dahil sa puso nagmumula ang mga lumalabas sa ating bibig. Kaya makikilala mo ang taong naka-Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Biruin mo, sa puso nang gagaling ang mga masamang pag-iisip. Ang pagkaalam natin sa puso, direkta eh. Sa isip, direkta. Yung pala sa puso muna bago mapupunta sa isip. Tama ba yun mga kapatid? Isang halimbawa natin kung tayo ay tayo ngayon may pamilya na. Ba, pag nangliligaw, nakakanas ng ligaw eh. Pero puro heart ang sinasabi. Dahil yun yung laman ng puso nila eh. Ang pinipikit ng puso ko ay ikaw. Ay sinasabi naman ng iba eh, kailangan ay gagamitin ay isip. Samantalang ang puso ang kumukontrol sa isip. Paano mo magagamit yung isip? Ang kapatid ay kontrolado ng puso. Dahil sa puso nang gagaling ang mga masasamang akala. So, hindi sa isip mga kapatid, sa puso. Ang katwiran ng iba, kaya daw yung utak ay mas mataas kaysa sa puso dahil ang utak daw ang dapat masunod. Hindi mga kapatid, baliktad yun. Dahil nasa puso yung pag-ibig mga kapatid. Kung yung isip ang gagamitin mo, mawawala yung pag-ibig eh. Ngayon, pag nawala na ang pag-ibig, sabi ng ating Ama, ang taong hindi marunong na umibig, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Kaya higit ang puso kaysa sa isip, dahil yun ang tahanan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Wala sa banal na kasulatan na ang tahanan ng Espiritu Santo ay ang isip. Nasa ating puso, mga kapatid. Kaya nasa ibang pa natin yan, bibigtungan natin yan, mga kapatid. Puso ang tirahan ng Espiritu Santo. Pag lumabas sa bibig mo, yung mga salita ng ating Ama, ayun ay mula sa puso. Ibig sabihin, nakalagay sa iyong puso yung kanyang mga salita. At ang mga salita niya ay Espiritu, mga kapatid. Kaya ang puso natin ang tirahan ng Espiritu Santo. Andun, nakarating na tayo dun sa 20. Ang papahawa sa tao. Umiinis. Umiinis. At iniiwasan ng mga suwail na tao, yung mga utos ng ating Ama. Ipinakilala nitong ating binasa na banal na kasulatan na mismo ang ating Panginoong Isa ang nagsasabi. Ang sinusunod ng mga tao ay ang mga minana na mga turo na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, mga kapatid. Ngayon, may turo na ngayon, lumabas na naman, mga kapatid. Yung unang turo noon, yung 10 utos, andito na naman na kailangan natin pakinggan at sundin ang mga salitang ito. Dahil hindi natin ito pinakinggan at hindi natin ito sinunod, napakalinaw mga kapatid, na tayo ay sa diablo. Pag hindi natin ito pinakinggan at sinunod, ito mga salitang ito ng ating Panginoon. Ang hindi nakikinig dito, kahit makinig ka at hindi ito sinunod, ang mga ganun ay sa diablo, mga kapatid. Basahin natin yung aklat ng Juan 8,
42 hanggang 47. Juan, tingnan natin kay Juan. 8:42. 44 hanggang 47. Tandaan natin mabuti ito mga kapatid. Para malaman natin kung sino yung sa Ama at sa Diablo. Baka natin nakakasya. Sino yung nakakuha na? Ayun. Juan 8:42 hanggang 47. Yan, pakinggan natin mabuti mga kapatid ang mga salitang ito na nakasulat ayon sa aklat ni Juan 8:42 hanggang 47. Yan, patahin na natin. At sinabi sa kanila ni Jesus, tama ba? Kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita, sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking mga salita? Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanyang sarili. No? Ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, mga kapatid, at ama nito, ama ng mga sinungaling yung Diablo, mga kapatid. Paano? Ano ang gagawin para hindi tayo maging sinungaling, mga kapatid? Ano ang paraan para huwag tayo maging sinungaling? Ngayon, ituturo ko sa inyo, mga kapatid. Para tayo huwag maging sinungaling, lahat ng pinag-uutos ng ating Ama, ating pakinggan at ating gawin. Yun yung katotohanan. Walang kasinungalingan doon. Pag sinabi ng ating Ama, huwag kang gagawa ng rebulto, huwag kang sasamba doon. Katotohanan yun. Utos. Dapat gawin. Pag hindi mo ginawa yun, pinakita mo sa mga tao, sumasamba ka sa larawan, sa rebulto, sinungaling. Isa kang sinungaling. At alam mo, ang ama ng sinungaling, ito kababasa natin. Kayo'y sa inyong amang Diablo, ano sa 44. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ama ng kasinungalingan ng Diablo, mga kapatid. Kaya iwasan natin yung pagsisinungaling. Pag nagsinungaling ka, ang sabi ng ating ama, ang iyong ama ay ang Diablo kapag sinungaling ka. Kaya yung may mga nagagawi rito, mga kapatid, na hindi maalis yung pagsisinungaling. Alam natin kung sino ang ama mo. Kaya umaalis sila dito dahil ang ama namin dito, natin, kung kayo ay sumusunod din sa buong kautusan, ang ama natin ay nasa langit. Yung lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita.
Yun ang ama natin dito, mga kapatid. Kaya walang kasinungalingan dito. Ay yung mga nagagawa dito sa sinungaling, pinalalayasan ng ating ama. Yung katulad ng aral na nabasa natin kanina, ang halaman na hindi itinanim ng ating ama na nasa kalangitan ay kanyang binubunot o bubunutin. So, ganun yung nangyayari. Kaya bawal dito yung sinasabi ni Tibuloy na plastic. Bawal dito yung plastic. Sabi ni Tibuloy, plastic daw ako, sabi ni Tibuloy. Tingnan nga natin, buong mundo. Kung sino yung plastic sa aming dalawa. Kaya, ay sinisigaw, ay sinusukan na siya ng kanya, sinukan na siya ng kanyang kanya. Yung kanyang, sabi niyang ano, tawag niya doon sa kanyang bagong Jerusalem. Yung kanyang New Paradise na sinasabi niya. Nakulungan na siya ngayon. Sinukas siya. Sa sobrang pagsisinungaling, mga kapatid. Pero mo sinasabi niya sa buong mundo, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo makakarating sa langit. Gusto niyo bang dumaan sa kanya, mga kapatid? Magtanong kayo kay Juan. Kung Tiberos, kung saan naroon, ba, ay padadaanin kayo doon. Diba? Napakalaking kasinungalingan ang pinaggagawa. Kaya ngayon, pati yung huling aral, huling sugo ng ating ama ay nadadamay na. Dahil wala nang naniniwala ngayon halos sa relihiyon. Dahil sa mga kagagawan ng mga kasinungalingan na mga anak ng Diablo, mga kapatid. Mga sinungaling, anak ng Diablo talaga. Yan yung malinaw na nakasulat. Hanggang saan ba tayo? 47. Hanggang 47 tayo, mga kapatid. 45. Sa 45 na tayo. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinampalatayanan. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanya mga kapatid. Yung mga nakikinig dito ay sa Diyos. Sa ating Ama. At yung hindi nakikinig dito ay hindi sa Ama. Sinasabi namin na dito ay walang kasinungalingan. Ito inyong imbestigahan para inyong mapatunayan. Kayo na rin ang magpapatunay, imbestigahan. Pag marami na rin mag-imbestiga rito. Kung gusto nyo, kayong mga ngayon palang nakakarinig dito, nakakapakinig sa mga sinasabing ito ng ating Panginoon si Isa o magitan ng kanyang espiritu na ibinigay mo sa atin. Suriin ninyo dahil utos ng ating Ama yan na huwag kayong mailigaw ni inuman. Pag-isipan niyong mabuti, yung kayo ay huwag mailigaw ni inuman. Dahil napakarami na magsisilitaw na bulaang propeta na magsasabi, ika ng ating Panginoon, na magsasabi, sabi niya, na magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung magsasabi ng ating Panginoon ay Kristo, malinaw mga kapatid na sila yung magliligaw ng marami. Napakaraming mga patutuo mga kapatid na kailangan natin bigyan ng pansin. Yung isa pang patutuo, yung ito madadaanan natin mga kapatid dito sa mga mensahe. Sabi niya dito sa last na ating nabanggit, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos.
Ito yung mga salita ng Diyos na ating babanggitin, mga kapatid. Ha? Juan 10:30. Salita ng Diyos ito. Dahil sabi ng ating Panginoong si Isa dito, sa Juan 10:30, sinulo niya itong 30, mga kapatid. Itong salitang ito, sinulo niya. Samantalang pansinin niyo sa ibang mga versikulo. Doon sa 26, di ba, ang dami. Datapat hindi kayo nagsasalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Andito sa 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Yun lang nakalagay, mga kapatid. Ito yung kanyang salita. Ako at ang Ama ay iisa. Ba't hindi sinasampalatayanan ito? Ay sinasabing nga, iba daw yung Panginoon, iba daw yung Diyos. E paano pat nakasulat sa noon namin ito? Isa o Ama. Si Isa o Ama ay iisa. Dahil yung nakasulat. Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, ang pangalan ng Panginoon sa Karias 14:9 ay isa. Kung siya ay naghari, ay tinuring namin na hari namin yun. Kaya ang pangalan niya sa amin ay isa. Dahil siya ay hari namin. Ngayon, si Isa at ang Ama ay isa. Kaya Isa o Ama, nandito, yung po nakasintro ito. Mga kapatid. Yun, bakit hindi natin ito sinasampalatayanan? Bakit hindi tayo naniniwala dito? Kayo pala, mga kapatid, ay dinadamay ko yung sarili. Siguro handa na kayo na madamay sa kaparusahan. Ganon, yung mga hindi naniniwala dito, mga kapatid. Nakahanda na sa parusa. Hindi naniniwala. Dahil ang diablo talaga maitinak lang ang ating Ama na parusa dyan na yung diablo. Ang diablo hindi kaya ng tao. Masabi ko sa inyo dito. Ang utos lang ng Ama na makakapigil dyan. Pag tinupad mo ang utos ng ating Ama, hindi ka kayang galawin ng diablo. Yun lang makakakontrol sa diablo para huwag na tayong galawin. Yung araw-araw na pagsunod natin sa utos ng ating Ama. Pag hindi mo ito nagagawa, sigurado maghahari sa iyo ang diablo. Pag hindi mo nagagawa, yung pagsunod na sinasabi ng ating Ama na magsipanalangin tayo na walang pakid. Makalimutan mo yan ang isang pagdadasal, yung masabi ko. Napatid na yung sinasabi ng ating Ama na walang patid. Alalahanin natin mabuti yan sa ating mga unang tinawag. Yung panalangin, magsipanalangin ka ng walang patid. Para huwag makapasok ang diablo. Dahil yung panalangin yan, kumpleto yan. Wala nang puwang ang diablo para makapasok sa ating buong pagkatao. Walang espasyo sa kanya. Puno na. Dahil andyan yung kabuuan. Kabuuan ng kapunuan ng ating kaligtasan sa loob at labas ng ating katawan, mga kapatid. Wala nang lalagyan dyan. Wala nang kalalagyan dyan si Satanas. Kaya yung panalangin yan, walang ibang makakabanggit niyan, kundi yung lang mga tinatawag ng ating Ama. Walang ibang makamimemorize dyan, kundi ang mga tinatawag lang ng ating Ama. Hindi yan kaya ng kahit sinong marunong. Kahit sinong mga tinatawag, yung mga matataas ang pinag-aralan, hindi ninyo yan kaya. Kahit ikaw ay maestra, o ano man, ikaw man ay ministro, ikaw man ay abogado, hindi mo kayang i-memorize yan pag hindi ka tinatawag natin. Pang-4 na minuto na dasal, mga kapatid. Kailangan i-memorize mo.
Pero kung tayo ay mahilig sa kanta, yung may mga kanta umaabot ng 6 na minuto pero na i-memorize natin. Ito 4 na minuto lang to. Inilaan lang ito sa mga tinatawag. Ito na nga, yung binabanggit natin kanina, ang mga salita. Bakit hindi pinaniwalaan natin mga salita? Dahil hindi kayo sa akin. Ito natin na. Kayo sa inyong amang dablo. Ito yung mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Sabi niya, sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Dapat paniwalaan natin yan. Tawa. Dahil sinabi niya kung tayo ay sa Kanya, paniniwalaan natin yan. Dahil sinabi niya, pag hindi kayo niwala sa akin, hindi kayo sa akin. Andito pa, dapat pa natin paniwalaan. Juan 5:39, 46 hanggang 47. Atras tayo mga kapatid. Juan 5:39. 39, 46 hanggang 47. 49, ayun. Dapat paniwalaan natin ito mga kapatid. Para huwag tayong para huwag yung diablo ang ating maging ama, paniwalaan natin ito. Sino nakakuha na? Yan, basahin na natin. Juan 5:39 hanggang 47. Tingnan nyo. Pakinggan natin mabuti at unawain. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Datapat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig sa Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Nung pumarito si Kibulo, ang daming tumanggap. Nung pumarito si Manalo, ang daming tumanggap. Diba? Pero sa ating Panginoon, wala pang tumatanggap. Na sinasabi niya na ako at ang Ama iisa. Marami nag-aaway dyan. Hindi sila ay isa, ay anak nga ay ama nga niya yun Ba't sinabing iisa sila? Ay, hindi sila naniniwala sa sinasabi. Dahil ipinaalam sa atin ng ating Ama ang katotohanan na hindi pwedeng maghiwalay ang Ama at ang anak. Dahil ang anak ay kapangyarihan ng Ama at ang Ama ang may-ari sa kapangyarihan na siya niyang anak. Kaya hindi pwedeng maghiwalay yan. Kaya ang tawag ng ating Panginoon na si Isa sa kanyang sarili, ako at ang Ama ay isa. Dahil hindi pwedeng maghiwalay ang kapangyarihan sa may-ari ng kapangyarihan. Hindi yan pwedeng maghiwalay mga kapatid. Ano naunawaan niyo ito? Yan, saan na tayo? Paanong kayo'y makapananampalataya? Kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggaling sa tanging Diyos. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay, si Moises. Tandaan nyo, ang magsusumbong sa Ama ay si Moises. Yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit, kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Malinaw mga kapatid.
bago tayo magsabi sa ating sarili na tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon, paniwalaan muna natin ang sinulat ni Moises. Dahil pag hindi tayo naniwala sa sulat ni Moises, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong si Isa. Ulitin natin, nabasahin, para inyong lubos na maunawaan ang sinasabi ko. 46, 47. Sapagkat kung kayo'y nagsisisambalataya kay Moises, ay magsisambalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Diba? Kailangan muna tayong magsipaniwala sa sulat ni Moises para tayo magkaroon ng pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, sino ang naniniwala sa mga sulat ni Moises? O, kita nyo mga kapatid, kami pala. Ngayon, yung mga naniniwala sa sulat ni Moises, iyon yung mayroong pananampalataya. Siya nawa. Kaya binabanggit mga kapatid dun sa Deuteronomio 18:19. Deuteronomio 18:19. Kailangan paniwalaan, di ba? Kailangan paniwalaan yung sulat ni Moises para magkaroon tayong pananampalataya. At ito yung nakasulat sa Deuteronomio 18:15 hanggang 19, mga kapatid. Ulit natin ito. Ito yung dinidiligan natin, yung mga itinanim na salita ng ating Ama, ng mga una na napakinggan nyo ito. Itong programa ito. Ano ang pamagat ng Deuteronomio 18:15? Ang tunay na propeta. Ano yung sabi kanina? Kailangan muna tayong maniwala sa sulat ni Moises para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ito, ulit natin nababasahin. Deuteronomio 18:15 hanggang 19. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Sabi ni Moises. Sulat ni Moises ito mga kapatid. Palilitawin ng Panginoon ang propeta na kagaya niya sa gitna. Sa gitna mo, sa iyong mga kapatid. Propeta na kagaya ni Moises. 16. Sa kanya kayo makikinig. Ika dito. Ayon sa lahat ng iyong dinasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb sa araw ng kapulungan na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na ipakita pa sa akin ang dakilang apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, ika ng Panginoon kay Moises. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Kaya sinisiyasat ng ating Ama. Yung mga nakikinig at hindi ginagawa, ay hindi ako natutuwa. Kaya sinisiyasat ng ating Ama, kung ang bawat
kasapi dito pag dumaan sa harapan ko, pag nakita ko at nalaman ko yung kanyang ginagawa, hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Nasisiyasat niya na ang taong yun na hindi sumusunod sa utos. Dahil nagmamarka sa isip ko, mabigat ang kalooban ko sa mga tao na nakikinig ng salita ng ating Ama na hindi tinutupad. Sinisiyasat niya sa akin. Sinusuri niya kung anong reaksyon ko sa mga taong dumadaan sa harap ko na nakikinig sa mga salita ng ating Ama na hindi tinutupad. Kaya sabi nga sa 19, mangyayari na sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin noon sa kanya. Ang pagkasulat naman dito sa Gawa 3:22-23, o tingnan natin. Ito, sinasariwa lang natin ito mga kapatid para sa ikalulubos ng inyong pangunawa. Ando sa 3, ulit na naman natin. Sa akin kasi itong mga salitang ito, hindi ito napapanis mga kapatid. Hindi ako nagsasawa dito. Kaya inuulit-ulit ko dahil ito ang aking tungkulin na ibinigay sa akin ng ating Ama. Pagkabanggit nito, baka sinasabi na naman ng nakikinig, ay yan naman ay lumang tipan Deuteronomio yung binasa mo Ito, basahin natin sa Gawa, yung sinasabi ng karamihan na ito daw ay bagong tipan na. Dahil ang bagong tipan sa kanila ay mula Mateo hanggang Apokalipsis. Ang lumang tipan, Genesis hanggang Malakyas. Yun ang pagkaalam nila. Tingnan nyo kung ito'y sakop na ng tinatawag ninyong bagong tipan. Gawa 3:22 hanggang 23. Bagayan na natin mabuti. Tunay na sinabi ng Diyos, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. At nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupok sa inglubos mula sa gitna ng bayan. Kaya mahigpit na pinagbibiling ngayon mga kapatid, paniwalaan yung binabanggit at sinulat ni Moises para magkaroon tayo ng pananampalataya. Kailangan paniwalaan natin yon, pakinggan at paniwalaan natin yon, dahil kailangan muna tayong maniwala doon para tayo magkaroon ng pananampalataya mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon sa isa ang nagsalita kailangan natin paniwalaan yon. Dahil yan ay katotohanan. Walang kasinungalingan sa Kanya. Ito pa yung isang mahigpit na utos na kailangan natin marinig. Hebreo 10:28. Sa Hebreo. Gusto nyo mga kapatid, pinagdidiinan natin ito ngayon. Huwag mong sabihin na may pananampalataya ka sa ating Panginoong si Isa. Kung hindi ka naniniwala sa mga sulat ni Moises, malinaw, wala ka pang pananampalataya. Dahil ito ang kahihinatnan ng mga hindi nagpapahalaga sa mga sulat na ito ni Moises na ibinigay sa akin. Yan, direkta ng mga kapatid. Hindi na kayo maghahanap pa na kung sino-sino. Sino ba yung propetang kagaya ni Moises na? Sino ba yung anak ng tao na yun? Andito mga kapatid, inaamin ko. Pinagkaisa ng ating Ama ang lahat sa akin, mga kapatid. Ako yung kagaya ni Moises, ako yung anak ng tao, ako yung pitong mata, ako yung sanga ng Panginoon. Ako yung propeta na kagaya ni Elias andun sa panghuling payo. Ngayon,
sa tingin nyo, papalang ko sa inyo, Malakyas 4:5. Andito rin ako mga kapatid, ando sa panghuling payo. Hanapin nyo, Malakyas 4:5. Kung nakuha nyo na, patotoo ito mga kapatid. Simulan natin doon sa 4 hanggang 5 para mas malinaw. Ha? Ako rin to mga kapatid, walang iba. Dahil iisa, pinag-isa na ng ating Ama dito lahat sa aking inipon niya. O, basahin natin sa panghuling payo. Di ba? Napakalinaw, panghuling payo nakalagay. O. Yung 4:5 na lang para mas mabilis tayo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Nasa akin din ito mga kapatid. Pero ito ay mangyayari sa akin ito sa mga pagdating ng susunod pang mga araw. Mga kapatid. Itong lahat ng ito ay ibinigay na sa akin ng ating. Ako ang ginagamit niya, nalalabasan nitong mga ito. At kasalukuyan yung nakikita ngayon at narinig ay yung propeta na kagaya ni Moises, ang anak ng tao, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong si Isa, hindi yan anak ng tao. Lumabas lang siya sa tao pero hindi siya anak ng tao. Ayun, pagkabanggit dito sa 4, alalahanin niyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod. Dahil dun sa Hebreo 10:28, bilang panghuli mga kapatid, para sa inyong ikaalam ng katotohanan na magpapalaya sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Hebreo 10:28, pakinggan natin mabuti. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kita niyo, napahalagahan ito dahil sinabi din ng ating Panginoon sa kanina, pamamagitan ng kanyang espiritu. Kailangan maniwala. Pag naniwala tayo, pinahalagahan na natin. Dahil ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Yan ang pangako ng ating Ama dito sa huling araw, mga kapatid. Kaya sa inyong lahat mga kapatid na nanood at nakinig ng programang ito na mula sa ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, muli tanggapin nyo nawa ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain nyo ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At ayan mga kapatid, yung binabanggit natin, kababanggit natin na kailangan may magpapatutuo sa mga kautusan ni Moises na inyong narinig sa bibig ng huling sugo. Ayan, hanggang sa muli mga kapatid. Tapos natin na nga kamay. At sabay-sabay tayo magpapatuto. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo
dugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya na.